Good day everyone. I am Jesse A. Connell and we are from Group 4. Today we are going to discuss the topic about percentile for group data. Let us first define our learning objectives. So for our first learning objective is know how to use the formula of percentile for group data or rank in problems. And for our second learning objective is fully understand the lesson and know how to calculate problems. And for our third and last learning objective is be able to measure the percentile of group data. Percentile. Percentile divides the set of data into 100 equal parts. Also, percentile scores are frequently used to record results from national, standardized, just like that, NCA, etc. Percentile for group data is used to characterize values according to the percentage below them. Finding percentile of a group data is similar to that of finding quartiles and deciles of a group data. Ang formula natin ay P sub K equals L sub Pk plus quantity Kn over 100 minus Cf sub D over Fpk times I, where L sub Pk two lower class boundary in the P sub K class, Cf sub D equals cumulative frequency of the class before the percentile class. N equals number of cases. F equals frequency of the P sub K class. I equals size of the interval class. K equals N percentile where K equals 1 to 99. To determine the percentile class in the frequency distribution table, we need to compute for the position to determine percentile class. The position of P sub K is equals to K over 100 times N. Next, set the given facts for the identified percentile class, like LB for the lower boundary of a percentile class, CF sub B is for cumulative frequency before the percentile class, K over 100 times N is the position of the percentile class, F sub Pk for frequency of the percentile class, and I for the class width or interval. Then, set the formula and substitute the variables using the given facts and then evaluate. Last, write the analysis to the value of the percentile. Our example, the following data give the scores of 30 students in a math test. So this is the scores na nakuha ng 30 students sa math test. Next, we need to construct a frequency distribution table with 6 class intervals. So dahil binigay na yung class intervals niya, so malalaman na natin kung ilang rows ang kailangan natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we need to calculate P sub 25, P sub 60, and P sub 88. Before we proceed, I will shortly discuss how to get class limits and the frequency. So first, unin muna natin ang ating range. So ang ating range ay high score minus lowest score. So sa iba, ina-arrange muna to ang given in ascending order or from the lowest to highest para mas madali at organized. Madaling makuha yung high score at low score. So sa case natin, kahit hindi na natin i-arrange. Pero it depends pa rin po sa binigay na instructions. So ang high score natin ay 43. At ang low score natin ay 20. So, 43 minus 20, the answer is 23. So, saan natin nakuha yung 43? Nakuha natin siya dito sa scores ng 30 students. So, ang pinakamataas na nakuha ang score is 43 and then the lowest is 20. This is the 43 and this is the 20. So, ayan na po, ito na po ang ating range. And next po, hanapin natin ang ating class width.
or ating class interval. So, para makuha natin ang ating class width or interval, so ang value ng range natin ay i-divide natin sa number of classes, which is 6. So, 23 divided by 6 is equal to 3.83. And that is equivalent to 4. So, ibig sabihin, sa bawat class ay take 4 ang yung size. Tiga-apat po yung size natin. So, kung ano ang pinakamababang scores natin, ay yun ang lagi natin ilalagay sa lower limit natin. Magsimula tayo sa 20, then add 4, 24, add 4, add 4, add 4, add 4. So, para makuha din natin ang ating highest limit, ang ano po niya is, dahil 24 na po siya, bali 23 na lang po siya. So, add 4 lang din po siya, so on. Yun lang po para makuha ang ating range and ang ating class width or class size. And to find our frequency, dito lang po natin siya mahanap. So, we need to find lang po kung ano po yung mula lowest to highest na magkakapareho po ng scores. So, unahin po natin ang nakakuha ng 20 to 23 scores. So, ang nakakuha po niyan dito is 6. Then, sa next po, 24 to 27 is 7. Same lang din po sa 28 to 31 and 32 to 35 na 7 po ang nakakuha ng ganung scores. And then, sa 36 to 39 po, dalawa lang po ang nakakuha nun. And last, sa 40 to 43 po, ang frequency na nakakuha natin ay 1 lang. Same, para lang po sila sa tally. Ang pinagkaiba ko lang yan is sa number po, and ito sa tally po. Since we are done identifying the range, the class width, let's proceed to calculate the percentile 25, percentile 60, and percentile 88. But first, we're gonna find the kn over 100. What is k? The k is the percentile. So we're gonna get the percentile 25 because this is the example we're gonna do. What is the n? The n is the equivalent of frequency if they all add up. So n is equals to 30. So 25 times 30 is equals to 750 over 100. 750 divided by 100 is equals to 7.5. Itong 7.5 na to ay mag-aano tayo dito sa CF. So 7.5, saan dito yung malapit ay 6 and 13. Yung CF naman ay yung always yung mababa. So CF is equals to 6. And yung LV naman ay 23.5 kasi nandito yan sa 13 between ng 7.5. So 23.5. And the frequency is 7. And let's find the class width or the I. Ito yan. Is equals to 4. Yung K, yun yung kinuha natin na percentile 25. So ito ay 25. Yung N naman is ito. Is so equals to 30. Now, let's proceed with the formula. LB is equals to 23.5 plus 7.5 minus 6 over frequency 7 times I is equals to 4. 7.5 minus 6 is equals to 1.5 over 7 is equals to 2.4 2.214 times 4 is equals to 8.5 is equals to 0.856. Yan. Next naman is 23. Yung LV naman is mag-add naman natin ito sa equivalent ng ito. So 23.5 plus 0.856 is equals to 24.356. So
So ito yung answer natin dito sa example number 1, which is percentile 25. Now, we are done sa paghanap ng P sub 25. Ang nagsagot niya ay 24.356. Ang susunod naman natin ay P sub 60. So, first, kailangan mo natin sagutan or hanapin ang given ng Kn over 100. So, ang ating K is 60. Dahil siya ang hinahanap natin. Then, ang N natin is the total frequency, which is 30. Then, over 100. So, 60 times 30 equals 1,800 divided by 100. So, ang ating sagot is 18. So, next, hanapin natin kung saan siya mas malapit sa cumulative frequency or CF. So, dahil mas malapit siya sa 20 and 13, always remember na kapag hahanapin natin ang ating CF, ang kukunin natin ay ang pinaka below or lowest natin. So, ang lowest natin is 13. So, 13 ang ating cumulative. And next, kunin natin ang ating lower boundary. Sa paghanap naman po ng lower boundary, ang kukunin natin is yung highest doon, yung mas mataas doon. So, ang 20, so ang lower boundary natin is 27.5. Next, ang ating frequency ay, ang hanapin lang din natin is yung katapat nitong 27.5, which is 7. Then, ulitin ko, ang ating class size or ating interval is 4. Then, siya po, ito po yung pagitan natin sa bawat classes. So, next is, let's substitute the given. So, ang ating LB ay 27.5 plus ang ating 18 minus ang ating cumulative frequency is 13 over ang frequency natin is 7. Then, ang ating interval is 4. So, bago po natin sagutan to, ang uunay po natin is nasa parenthesis. Copy lang po natin to. Next, 18 minus 13 equals 5 over 7 over 4. So, 5 over 7, then times natin sa 4. Copy lang ulit natin to. 5 divided by 7 times 4, it will be 2.857. Then lastly, add natin siya. 27.5 plus 2.857, it will be 30.357. So our P sub 60 is 30.357. Now we are done sa paghanap ng P sub 25 and P sub 60. Ang last na lang natin ay P sub 88. So first, ang kailangan muna nating hanapin again and again is Kn over 100. So ang ating K is 88 dahil siya yung hinahanap natin. 88 times 30 dahil ang N natin is our total frequency. Then over 100. So 88 times 30 equals 2,640 divided by 100. Ang answer natin dito is 26.4. So, dahil nakuha natin ang ating Kn over 100, which is 26.4, now let's proceed na hanapin ang ating CF. Kung saan mas malapit ang ating 26.4. So, mas malapit siya sa 27 and 20. Again, sa paghanap ng ating CF, ang kukunin natin lagi ang pinaka-lowest, which is ang 20. Next, sa pagkuha ng ating lower boundary, ang kukunin natin doon ay ang mas mataas.
which is ang 27, ang katapat niya is 31.5. And last, ang ating frequency is 7 again, dahil siya ang ating hinahanap din. So, next is, let's substitute the given. Ating lower boundary is 31.5 plus the quantity of 26.4, dahil ayun yung naging sagot natin, minus ang ating cumulative frequency is 20 over ang ating frequency ngayon is 7, then multiply natin sa 4. So dahil tapos na natin i-substitute ang given, ang next is una nating sasagutan is nasa loob ng parentheses. Copy muna natin ang iba. So 31.5 plus ang sagot sa 26.4 minus 20 equals 6.4 over 7 times 4. So next, ang sasagutan natin is 6.4 divided by 7 times 4. Let's copy this. Then ang sagot dyan sa 6.4 divided by 7 times 4 equals 3.657. And last, i-add na natin siya. 31.5 plus 3.657, ang ating answer ay 35.157. So, ito na po ang ating sagot sa P sub 88. Remember this when you're doing percentile. First, arrange your data values in the data in ascending number, but it depends in the instructions. Lastly, calculate the value of n divided by 100, where n and any number between 0 and 100. So now let's move on to percentile rank of group data. First, let's learn what our learning objectives are. First, calculate the percentile rank of group data. Last, interpret measure of position. What is percentile rank? Percentile ranks are particularly useful in relating individual scores to their positions in the entire group. A percentile rank is typically defined as the proportion of scores in a distribution that a specific score is greater than or equal to. For instance, if you receive a score of 95 on mathematics tests and score was greater than or equal to the scores of 88% of the students taking the test, then your percentile rank would be 88. The formula in percentile rank for group data is P sub PR is equals to quantity of 100 divided by n multiplied to quantity of P minus LB multiplied to F sub P all over I plus CF sub P, where LB lower boundary of the kth percentile class, and for total frequency, P or PR for raw score or value for which one wants to find the percentile rank, CF sub B is for cumulative frequency of all the values below the critical value, F sub P is for frequency of all the percentile class, and I is for interval class. So, para dito sa ating example na quarterly test scores of 50 in grade 10 purity, so ating munang babasahin yung panuto. Ang sabi sa panuto, determine how many percent of the scores are greater than the cumulative frequency of 36. So, paano? Una, hahanapin muna natin kung nasaan yung 36. So, paano? Since ito yung 36, ilalagyan ko lang muna siya ng palatandaan para alam natin kung saan natin babalikan yung 36. So, pero ang pinakauna muna talaga gagawin natin ay i-determine muna natin yung mga values nito, kung saan natin, kung paano natin siya maisosolve. So, una,
ilalagay muna natin yung sulat ko. So, ayan. Next, determine muna ulit natin yung ano yung balance nila. So, ito nilagay ko muna para mas madali sa inyo or mas malinawan kayo kung ano yung formula natin. Or baka kasi nalilito kayo dito, kaya ilalagay ko na lang ulit. Ilalagay ko muna lahat, okay? So, ayan. So, para sa ating PR, ang PR natin, ito, wala na pala to. Kasi nailagay ko na. Yan, parehas lang yan. So, unahin muna natin yung LB. So, yung LB natin ay yung lower boundary. So, paano natin malalaman kung nasaan yung lower boundary? Na pakita ko kanina sa inyo, di ba? Ito yung 36. So, bale, itong 36 na to, ima-minus natin siya sa 0.5. Yan, minus dapat yan natin ito yan. Kasi, yan. Yan, ma-minus natin ito 0.5. So, ang magiging sagot dyan ay 35.5. So, dahil, always siya pag lower boundary, laging minus 0.5. So, ilalagay ko muna dito. Kung ano yun nakuha natin, which is 35.5. Ayan. And for n natin ay nakalagay na rin, 50. Kung hindi nyo alam yung kung paano kunin yung 50 na yun, ipagpa-plus ninyo yung frequency. Kung gusto nyo, pataas o pababa, nasa sa inyo yan. Basta, makuha ninyo yung tama na yung total frequency niya. So, ilalagay ko, 50. Yan. Para sa CFP naman natin, paano din natin siya makikita? At dito tayo nakabase. Yan. Dito tayo nakabase. Then, yung sa CFV natin is kukunin natin kung ano yung nasa baba niya. Sa baba mismo ng cumulative frequency. So, ano ba yung cumulative frequency natin? Di ba ito, 37. So, para dito sa CFB, yung kukunin natin is 28. So, yun ang ilalagay natin dito. Yan. So, yung P natin, gaya ng sabi ko kanina, ito ay yung 36. Sapagkat, ito yung hinahanap natin. Diba? So, yung P ay 36. Para naman sa FP, titingin tayo sa frequency. Since ito nga din yan nakabox sa atin, ito yung kukunin natin. Yan. Yung 9. Dahil dito nga siya nakahilera. At para sa ating class interval, ito ay 5 sapagkat yung mga natin, yung scores natin, lagi natin siyang i-arrange ng 5. Kahit kulang pa yan ng numbers sa taas. Kunwari, ang ibinigay sa inyo ay 43 to 40. Ganon. So, kailangan nyo ilagay yun. Then, proceed kayo, always 5. Okay. So, I natin is 5. Yan. Since nakita nyo na kung paano ito, kung ano yung sinubstitute natin, mag-go forward tayo sa pagsusolve nito. So, ilalagay natin yung mga ito dito sa solution. Yan. Yung P natin is 36. It's equal to 100
divided by 50 sapagkat yun ang n natin. Yan. Times yung p natin ulit, 36 minus LB, which is 35.5. Times yung FP natin, which is 9. All over I natin, which is 5. Plus, dito ko na lang ilalagay yung plus. Dito na lang siguro. Ayan. Plus, yung CFP natin, which is 28. Ayan. 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 Next. Ang uunahin sa PEMDAS, laging inuuna yung parenthesis. Since dalawang parenthesis to, mas unahin natin yung nasa unahan sapagkat mas madaling mali-solve kung yung unahan mismo ay na-solve na. So, 50 divided by 100 is 2. Yeah. So, ito, kung gusto nyong isolve na kaagad, maaari din. Pero since nakikita nyo to, gusto kong i-demo sa inyo kung na pwede rin natin siyang ilagay din sa baba. Pero para mas mapabilis kayo, ilalagay ko na yung ating given, isasagutan na natin siya. Pero it depends pa rin sa inyo kung gusto nyo i-bring down ulit. Kasi mas mapapahaba kung mag-bring down ulit tayo kaysa sa isosolve na. So, since na-isolve na ito, wala na tayong pakialam dyan muna sa ngayon. So, dito muna tayo magpo-focus. So, 36.35.5 is 0.5. Yan. Tapos, ito times ulit natin siya sa 9. Kasi kinopya nga lang natin. Yan. Divided by 5 plus 28. Yan. Tapos, ulitin natin. Yan. Ilagay nyo ulit yan. Bring down. So, sa 9 is 0.5 times 9 is 0.9. Yan. Diba? Tapos, bakit 0.9? Kasi dinivide na rin natin kaagad yung 5. So, magiging 0.9 na lang siya. Ipa-plus na natin sa ating CF sub P na 28. So, ito. Copy ulit. 0.9 plus 28 is 28.9. Yan. Next, since sinabi ko kanina, wala tayong pakialam dito kanina. Ngayon naman, ipagsasama na natin siya sapagkat sila na lang yung dalawang given. So, 2 times 28.9 is 57.8 or pwede natin siyang i-round off ng 58. Bakit? Kasi 8 na siya dito. So, ibig sabihin, pag mataas na yung value ng decimal, kung up to 5 na siya, pwede na natin siyang i-round off. Pero, kung mas mababa, like 4, 3, 2, 1, or 0, mag-i-stay pa rin siya dyan. So, para sa ating score na greater sa 36, ay ito ang ating kasagutan. 58. Pero kung gusto nyo, na ilagay ito, no problem. Pero kung gusto nyo rin naman na i-round off na talaga siya, pwede siya 58. Ayan. Overall, the percentiles and percentile ranks are frequently used as indicators of performance in both the academic and corporate worlds. Percentiles and percentile ranks provide information about how a person or thing relates to a larger group. Relative measures of this type are often extremely valuable to researchers employing statistical techniques. For example, most nationally standardized test scores are reported as percentile ranks.
Many graduate schools admit only candidates who score in the upper 50% of those taking certain standardized tests. Honor students are frequently determined by selecting those that fall in the top 10% of class. Researchers may want to know which congresspersons falling in the bottom 10% of the ratings by ADA. These and other applications for percentiles and percentile ranks emphasize the need for students to be knowledgeable in this important area of statistics. These topics provides an explanation of the meaning of the statistic and instructions for calculating them using data and provided in frequency and group frequency distributions. At dito na natatapos ang aming reporting. Sana naman ay naintindihan nyo at meron kayong natutunan at sa mauulit, maraming salamat sa panonood ng aming reporting.